Hello po, kumusta po kayong lahat? Nandito po akong muli. Sana po ay tapusin mo po ang pagpapanood sa aking video. Ito po yung second batch na pinya namin. Medyo maliliit pa po siya kasi 4 months pa lang po yan. So kung napapansin nyo po, nasa ilalim po siya ng nyugan. Maganda po yung ganito kasi mas mabilis pong tumubo yung nyug kapag yung mabababa pa siya, mabilis pong tumubo at lumaki. Sa mga matataas naman, lalo na yung mga nagbubunga ng nyug, mas nabunga po sila ng marami. Kasi yung fertilizer po sa pinya ay nakakapag-share din po sa kanyang fertilizer. At sa naman, sa pinya, okay lang din naman po yan. Wag lang po yung masyadong dasik yung nyug kasi pangit po din sa pinya kasi naputla yung bunga niya pagka nagbubunga na siya. So, sa ganito po, hindi naman gaanong dasik yung nyug, okay lang po yan. Ang paglalagay po pala ng fertilizer, kung napapansin nyo, ayan po yung paglalagay namin. Sa isang dakot po, kagandahan po, 4-5. Pagka medyo nagtitipid ka naman po ay pwedeng 6, ang isang dakot 6 na puno. Basta po dapat yung 5,000 ay isang sakong fertilizer. So ayan, very hands-on po ang inyong lingkod. Ako po yung nakakulay puting damit. Marunong din po ako mag-abono ng ganyan. At ang aking kasama, si Gary na para ko na din kapatid, siya po ang aming mandirigma dito. Lagay niyo po kung pogi po siya o hindi. Pangit yata po yan. Yan po yung abono, oh. Kunti na lang po yung abono. Siya nga po pala, hindi po gaanong napapansin yung linya kasi yung linya po niyan ay paganyan po pataas tapos yung pinya naman po ay pahaba. Kinuhanan ko pong video ng ganito para makuha din po yung dulo pero hanggang doon pa po yan sa pinakang dulo pa. May linya po kasi yung pataas medyo maiksi po. Ito po yung kung gaano kaiksi siya. So yan po yun. Yan po kasi nung doon po sa taas, yan po yung boundary namin. Alanganin po kasi na pagtagilid po yung lupa ay pabalagbag po yung linya. So dapat po pagka tagilid medyo paahon po yung pagtatanim ng pinya. Kasi pagka halimbawa po ay pabalagbag or patagilid, mahirap pong linisan or mas mahirap po sa paglalagay po ng fertilizer o kaya pag-spray. Sa ganito pong pagtatanim ng pinya, magastos po siya. Lalo na pag lahat bayad, lahat bili, yung suhi ng pinya kasi yan po yung suhi na tinatanim. Ang pinya po ay halos 1 year po yan, minsan nalampas pa bago ka po mag-harvest. Tsaka dapat po sa ganito, mag-ani ka po ng yung panahon na mga kaunti po yung prutas para medyo mahal po yung pinya. Kasi ang ganito po, pagka tagal-tagal pong mag-harvest na taon bago ka po mag-harvest, pagka tapos mo naman pong mag-harvest mga 6 months, tatanggalin mo na po yung pinya kasi kukunin mo lang po yung suhi. Bali isang production lang po yung pinya, pagkatapos mong anihan palit na ulit. Pero kahit po ito ay ganito, ito po yung halos tinatanim ng mga tao rito. Kasi unang-una po hindi po siya maselan, tsaka hindi po siya asikasuhin, hindi mo na kailangan mag-spray ng pesticide, tsaka hindi rin po siya maselan sa lupa, kahit saang lupa mo po siya itanim. So ayan, sana nasabi ko na lahat yung mga gusto nyong itanong or yung mga katanungan nyo. Kung hindi ko man po nasabi, pwede nyo naman pong i-comment para sagutin ko. At yung mga may alam naman po sa pagtatanim ng ganito, pwede rin po kayo mag-comment para ma-share naman po natin sa iba yung mga kaalaman nyo. Beneath my feet, sat by the river and it made me
Ayan.